Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating systematic theology. At ang subject po na pag-aaralan natin ngayon actually is yung introduction muna. Magre-review tayo kasi matagal din na nawala yung ating systematic theology, ano? Kasi sunod-sunod yung mga activities. So, we will start again, but hindi na natin uumpisahan doon sa, kasi natapos na natin yung isang subject yung theology proper or the study of who God is. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mag-review muna tayo, and then next week, we will move forward to the or another subject, which is the bibliology. Okay, so systematic theology by Wayne Grudem. Mamaya papakilala ko sa inyo sino si Wayne Grudem, or tinatawag din siyang Dr. Grudem. Now, let us have a quick review. So what is systematic theology? Systematic theology is a discipline. No? When we say discipline, may masusing pag-aaral talaga ito. Inupuan. Hindi po ito isang beses lamang na inaral, kundi paulit-ulit na inaral, paulit-ulit na kinuhaan ng facts. Parang sa science po, no? Pag nag-aaral kayo or gumawa, yung mga scientists, pag gumagawa sila ng kanilang mga inimbento, anong ginagawa nila? Paulit-ulit nila itong binabasag, paulit-ulit nila itong kinikreate, no? Para na sa ganon, or paulit-ulit nila itong tinetesting, para na sa ganon, maging facts ito at hindi haka-haka. So same thing with systematic theology. Ito po ay masusing pinag-aralan. Mamaya makikilala niyo kung sino ang pasimuno or the father of systematic theology. So again, this is a discipline of Christian theology that formulates an orderly, rational, and coherent. So when we say orderly, kaya nga tinawag siyang systematic kasi may sinusundan ito. Hindi ibig sabihin na inaral mo ito is wala ka ng matibay na ebidensya na ito dapat yung i-present mo na proof na magpapatunay na ito ay may katotohanan, or ang subject or isang area na pinag-aaralan or doktrina na pinag-aaralan is meron itong tinatawag nating proof or evidence. And then rational, ibig sabihin pinag-isipan talaga maigi, as I have said earlier, and coherent, madaling intindihin. So this account is a doctrine of Christian faith. So meaning, hindi po ito kinuha sa Buddhist, hindi ito kinuha or hinalaw doon sa other religion, kundi ito ay hinalaw base sa Christian faith. Ano ang pinaniniwalaan ng mga early church. Okay? And it refers to something being put into a system. Kaya nga organized. In summary, instead of you studying only what a verse says. So, ibig sabihin, ang systematic theology, mga kapatid, hindi ito kumuha ka lang ng isang verse, yan na yung iyong pinatunayan na iyong doktrina. Dahil doon, mami-misunderstood ka, or mami-misinterpret ka, or magkakaroon ka ng misinterpretation or mispresentation. Kaya nga, ang systematic theology concludes the entire Bible says. So, to avoid misinterpretation of a doctrine. Sorry po. So, systematic theology, hindi lang isang verse. May kinot ka, may kinuha ka na isang verse sa Bible. Ito yung sinabi sa Bible. Hindi po ganun. So, ang systematic theology ay nagkukonclude siya kung ano ang sinabi ng Biblia from Genesis to Revelation. So, ibig sabihin, ang isang area, ang isang topic, ang isang subject, ini-interpret ito, nilalagyan ito as a doctrine base from Genesis to Revelation. So, Wayne Grudem is the father of systematic theology. So, sino ang father of systematic theology? It is Dr. Wayne or Wayne sa English. Wayne Grudem. At siya po ay isang theologian. He is a doctor in divinity or DDiv. And also a professor in theology in Harvard University Theology Department. He used this formulation to explain the biblical doctrine on its specific areas, so which can easily be understood by a believer. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po areas ito area lang. Kasi specific Pag specific, ibig sabihin na ano lang yan, singular, not pronoun. Okay? So, sabi dito,
In-explain ito, no, ni Dr. Gruden, yung systematic theology, bilang pagpapatunay na mas mapapanigan ito, mas factual ito, mas magandang gamitin ito kaysa sa ibang method ng pag-i-explain about sa doktrina ng Bible. Bakit niya sinabi yon? Kasi ito po ay meron lamang specific subject. That's the number one thing. Pangalawa po, ito ay dahil mula Genesis hanggang Revelation, kinuhanan niya ng mga Bible proof and evidence kung ano ang sinasabi ng Bible. So, ibig sabihin, nung in-explain niya yung soteriology, hindi niya ito in-explain. Mamaya po sasabihin ko ano yung mga soteriology. Hindi niya ito in-explain in one verse. In-explain niya ito, kinuha niya, in-extract niya yung Bible from Genesis to Revelation. That's why he come up with this such methodology, the systematic theology. Method po ito, okay? How you interpret or how you come up with a subject and area na pag-aaralan sa theology. Now, let's move forward. Why he uses this method rather than others? Okay? So, number one is because to organize the whole Bible around topics. Para i-organisa ang kabuuan ng mga topic na nakapaloob sa Bible. Tandaan po natin, doktrina ang pinag-aaralan natin dito. Wala pong kinalaman dito yung mga tradisyon. Wala pong kinalaman dito yung mga ine-exercise ng mga laws ng mga Hudyo. Ang pinag-aaralan po natin dito is doktrina, such as sinosigan. Mamaya explain ko po sa inyo yan later, no? So dito muna tayo. Mabisa ito na method kasi nga organisado. So, systematic theology gathers all Bible verses about a specific topic like salvation, sin, or Holy Spirit and explain them together. So, instead of studying one passage at a time, like in biblical theology, Grudem wants reader to see what does the entire Bible teach about this. So, si Gruden, ayaw niya na ang bawat believer, manatili siya doon sa ideology na kung ano yung nakita niya, yun na yung i-interpret niya. Kung ano yung nabasa niya isang Bible verse, or sabihin na natin isa o dalawa lang yan, pero hindi po kasi enough yun. Especially kung isang libro lang ang inaral mo. For example, yung gospel, the scripture, like yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, iyan, pagka binasa mo po yan, magkakaiba ang interpretation ng apat na yan. Why? Kasi depende yan sa author kung paano nila in-interpret si Jesus Christ. For example, si Matthew, paano niya in-interpret or paano niya nilagyan ng doktrina si Jesus Christ? Base ito sa pagiging hari niya. Base ito sa pagiging majestic ni Jesus Christ. Kaya kung magfo-focus ka lang doon sa Matthew, makikita mo doon, focus lang doon is yung pagiging hari ni Jesus Christ. Pero pag binasa mo yung Gospel of John, makikita mo doon na iba naman yung interpretation ni John. Purely, nakafocus ito sa pagiging tao ni Jesus Christ. Kaya nga, kung hindi mo titignan yung lahat ng area ng Bible, from Genesis to Revelation, kasi meron din tinutukoy dyan, especially ang Isaiah and Daniel. Makikita niyo po doon paano nila dinescribe si Jesus Christ as King of Kings, Lord of Lords. So, ibig sabihin, hari siya, Prince of Peace. So, hindi ka magpo-focus sa isang aklat lang. Kasi, mamamali ka ng interpretation kapag nakapokus ka sa isang aklat lang. So, maraming mga churches ngayon, kumuha lang sila ng isang Bible verse, no? At in-interpret na nila ito sa paraan na kanilang idea. Kaya minsan, namamali ang isang church sa pag-i-explain sa Bible kasi hindi naman talaga nila kinuha ang entire meaning ng kabuuan ng Bible. So, systematic theology, kakaiba ito. Kasi, mas kinukuha niya ito ano ang doktrina ng pangkahalatan. So, from Genesis to Revelation, lagi po natin tatandaan, when you interpret a Bible verse, make sure na kumuha ka from Genesis to Revelation. Huwag kang kukuha kung saan-saan. Amen? Now, pangalawa, bakit ito mas maganda? So, make theology practical and understandable.
Grudem's approach is known for being simple and clear application focus. He defines doctrines in a way that answer real-life questions like, what should we believe? How should we live? So, si Grudem, si Dr. Grudem, ano ang pinaniniwalaan niya? Dapat concise, clear, at madaling maintindihan ng bawat believer. Madali itong i-apply in everyday life. Madali itong i-apply sa pangkalahatan. At unang-unang tinitingnan ni Grudem dyan is kung anong dapat paniwalaan ng believer. Hindi ka dapat naniniwala dahil may sinabi lang yung church na ganito, may church na ganyan. Hindi ganon. Kundi ang paniniwalaan mo, ano ang sinabi ng Bible. Okay? At paano natin ito isa sa pamuhay? His famous format, what does the Bible teach us today about? Blank. Since Dr. Grudem is a Protestant, we can rest assured that his teaching is not biased and under the jurisdiction of the biblical foundation of what exactly the Bible says. Okay, number 3, to help the church stay doctrinally sound, systematic theology helps protect against false teachings, misinterpretations, by organizing truth carefully so that it becomes easier for pastors to teach and believers to discern truth from error. So ano daw po ang systematic theology? To help the church stay doctrinally sound. Doktrina talaga na biblical. Hindi doktrina na idea lang ng tao. Para ano? Para maprotektahan ang isang believer sa false teachings, misinterpretation, madali itong ituro ng pastor at madaling ma-discern ng mga believer ang katotohanan or ang kamalian ng isang doktrina, ng isang turo. Next, number 4. Compared to other methods, here's how it differs. In biblical theology, so itong mga babanggitin kong mga theology na ito po yung other methods aside from systematic theology. So in biblical theology, it only studies the Bible historically. The focus is more on historical and it does not tell us what exactly an area teaches. So, halimbawa, ang pinag-uusapan is si God. So, merong mga churches na sinabi nila, si God ay isa lang. Walang Jesus, walang Holy Spirit. Dahil siya lahat yun. So, may tinuturong ganyan. Pero sa systematic theology, hindi siya tinuturo ng ganon. Kasi bakit? Inaral kasi ng maigi ni Dr. Grudem kung ano ang sinasabi ng Bible from Genesis to Revelation regarding who God is, regarding who Jesus Christ is. Kaya nga may mga iba't iba itong subject like theology, proper theology as the study of God, and then Christology as the study of Christ. So, meron tayong mga subject ng gano'n sa systematic theology para na para mas mahimay-himay natin. Sino ba si God? Sino ba si Christ? The Holy Spirit. At sino si Holy Spirit? Anong pinagkaiba ni Holy Spirit kay Jesus Christ? Anong pinagkaiba ni Jesus Christ sa Holy Spirit at kay Father God? So, lahat po yan, hinimay-himayan ni Grudem. Para na sa ganon, hindi malito ang tao. At nang sa ganon, hindi siya magkamali ng interpretation. Kaya nga maraming mga churches, nagiging kulto kasi mali-mali ang kanilang biblical interpretation. Next is the historical theology. It studies what Christians believe over time. Instead of going directly to the Bible like systematic theology, historical theology looks at early church teachings, church fathers and theologians, creeds and confessions, major events and controversies. So, anong pinag-iba ng historical theology sa systematic theology? Ang systematic theology ay pangkabuuan kung ano ang sinabi ng buong Biblia. While ang historical theology, ang pinag-aaralan na nandito is kung ano ang nangyari sa mga nakaraan. For example, ano ang tinuturo ng
Bible noong panahon ng early church. At hindi na ito, kasi ang systematic theology kasi, humahalaw yan, nilalagyan niya ito ng practical implication base sa panahon natin ngayon. Pero ang historical theology, nakapokus lang siya kung ano ang nangyari sa nakaraan. For example, merong mga churches na ang pinaniniwalaan nila, ang dapat parang sinusunod is yung tradition ng mga Israelites. Yung law ni Moses, yun pa rin dapat. But, sa systematic theology, nilalagyan ito ni Dr. Grudem ng ano dapat ang maging practical implication ng isang subject or ng isang area sa panahon natin ngayon. Kasi nagbabago-bago ang panahon. Hindi mo pwedeng i-apply yung law nung panahon ni Moses sa New Testament na kung saan itinuturo ni Jesus Christ na ang lahat ng believer ay dapat by grace na. Wala na sila, hindi na sila sakop ng law. Pero may mga churches pa rin, bigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa po, ang mga Mormons, oneness, no? Na kailangan nakadamit pa rin ng mahaba ang buhok. Di ba? So, sino pa ba? Sa Batista, no? Kailangan hindi ka daw kakain ng ganitong hayop, kaya hanggang ngayon hindi pa rin sila kumakain ng baboy. No? And other religious sect na meron pa rin silang mga paniniwala sa teachings ng nakaraan. Pero, sa systematic theology, ina-apply nito yung doktrina sa kapanahunan natin ngayon. Hindi ibig sabihin nito, absolute na tinanggal na ni Grudem na wag nating sundin yung nakaraan. Kasi kung wala din naman ang Old Testament, walang New Testament. So, ano lang ang gusto ipaliwanag ni Grudem? Ang gusto niya lang ipahiwatig sa lahat ay dapat, kung ano yung law ni Moses, hindi na dapat yun ina-apply sa panahon natin ngayon. Na under by grace na tayo. Kaya nga, hinimay-himay ito ni Grudem kung ano yung dapat na maging doktrina na natin sa panahon ngayon. Hindi na dapat yung doktrina ng nakaraan, kundi kung ano na yung doktrina ngayon na tinuturo ni Jesus Christ. So, yan po yung mga hihimay-himayin natin sa mga susunod na araw. So, in practical theology naman, it focuses on ministry and application. It focuses more on what the church believed in, their present situation, rather than diving deeper to what the Bible really means. So, iba naman po ang practical theology. Especially doon sa sinabi ni Pablo, no? Na ang babae, dapat, kapag sila ay pupunta sa worship, nakasuot sila ng damit ng pambabae, hindi dapat nag-a-adorn ng mga jewelries, at dapat ang kanilang mga buhok ay mahaba kasi dapat nakabelo pa. No? Mga kapatid, kung i-apply natin yan sa panahon natin ngayon, hindi po pwede yan. Kasi kultura po yan ng mga Israelita. Ganyan po ang practical theology. No? Kung ano yung pagkakabasa nila, ini-interpret nila ito base kung sa ano sinabi literally. No? Nawawala na po yung tinatawag nating spiritual theology. Kaya nga, or spiritual interpretation. Kaya nga, mga kapatid, sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin, no, ano ba yung tuturo talaga ng Bible regarding sa ano yung meaning netong verse na ito. Baka mamaya may iba pang meaning yan or may iba pang interpretation yan from Genesis to Revelation. Again, yung systematic theology, pangkalahatan po yan. Kabuuan ng Biblia. Ang pag-i-interpret niyan, ang pagbibigay niya ng doktrina. Hindi po yan isang verse lang na nakita natin sa Bible. So, Grudem doesn't reject this. Hindi niya naman nire-reject itong mga turo na ito. What Grudem want to emphasize is that we must prioritize systematic theology because it directly answers what should we believe today based on what the whole context of the Bible says. Ang kay Grudem, hindi niya sinabi na, wag niyo nang gawin yung biblical theology, wag niyo nang
gawin niyang historical theology, huwag niyo nang gawin yung practical theology. Hindi ganon. Ang sinasabi lang ni Grudem, ano ang sinasabi ng Biblia sa kabuuan? Noong subject na pag-aaral. Okay? Malinaw po ba sa ating lahat yon? Now, here are the subjects of systematic theology. Number 1 is the theology proper. Okay? So, ano itong tinatawag nating theology proper? It is the study of who God is, His character, His nature. So, napag-aralan na po natin to, tapos na tayo diyan, kaya hindi na natin yan babalikan. Inaral din natin yan for almost 2 months. Inisa-isa natin ano ang nature ni God, ano ang kanyang character, sino ba talaga si God, etc., etc. So, natapos na tayo diyan. And next is the angelology. So, ano tong angelology? The doctrine of angels and demons. Okay? So, pag-aaralan natin yan, ano ba ang sinasabi ng Bible? Sino ba si Satanas? Sino ba itong mga angel na to? Sino ba itong mga demons na to? Bakit tinawag si God na angel? Bakit si Jesus Christ ay tinawag na angel? Eh di angel po pala ay kapatid ni Jesus Christ. No? So, tingnan natin. Kasi yan yung mga doktrina ng Mormons na magkapatid ang angel at si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ daw po ay tinawag na angel of the Lord. Sa pag-aralan natin yan, ano ba talaga sinasabi ng Bible patungkol dyan? And then, we also have the anthropology, the doctrine of man. So, ito, pag-aaralan natin, ano nga ba ang humanity? Tignan natin kung ano yung sangay ng isang human. Yung soul, yung spirit, and yung physical body niya. At alin dito ang mapupunta sa impyerno? Kasi sabi ng iba, yung espiritu po mapupunta sa impyerno. Yan yung ibang mga turo. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga sinasabi na teachings na ito. And we also have Christology or Christology, I mean. We also have Christology. At ang pag-aaralan natin dito is the doctrine of Christ. And then soteriology, the doctrine of salvation. And ecclesiology, the doctrine of church. Pag-aralan din po natin yan. And then eschatology, the doctrine of last things. So, meron pa po yan. Yung, ano pa ba ang nawala dyan? Bibliology. Okay? So, also the bibliology, or what is the Bible and why can we trust it? So, lahat po yan, pag-aaralan natin yan. And, tignan natin ano ang sinasabi ng Bible sa kabuuan patungkol sa mga subjects na ito na kukunin natin. Again, tapos na po tayo sa theology proper. So, ang next na po natin is unahin po muna natin ang bibliology. So, pag-aralan natin what is the Bible and why can we trust it? And ano ang inspirasyon nito or sino ang inspirasyon nito? Ano ang mga translation na ginamit? At maganda rin gamitin sa panahon natin ngayon. Kasi merong mga translation na masyado nang mababaw. Na wala na po yung essence noong verse sa sobrang pinababaw. So lahat titingnan natin yan, isa-isahin natin yan next. Okay? So yan lamang po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Praying na marami po kayong naunawaan at naintindihan. So let us all pray. Hallelujah, Lord. We worship you. We give you praise and honor. Thank you so much dahil tinuruan mo kami, Lord, kung anong dapat namin gagawin para hindi kami magkamali ng interpretation. Hindi kami magkamali ng pag-intindi sa bawat subject or doktrina na nakapaloob sa Biblia. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan namin lahat ang mga bagay na ito at patuloy, Lord, na umaasa kami ng kapangyarihan na sa iyo. Nawa, sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, mabuksan ang aming mga isipan kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible base sa bawat subject or area ng doktrina ito. Upang nasa ganon, si inuman ng mga churches yan na humarap kami, maipagtatanggol namin ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ang mga natutunan namin ay magamit namin sa pagtutuwid, sa pagre-rebuke
at pagkukorek sa mga maling turo. Ito na nga po, O Diyos, ang aming dalangin sa pangalan. Amen. Okay, let me just unscreen my and end this.